Mapagpalang araw po mga ka-business, mga kapapi. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pakisupport naman po yung ka-business official, ka-business family, Mrs. KB official, Papa Dins TV, saka yung mga kasama namin kagwang, at saka po yung mga kasamahan kong reactor. Hindi ko na po sila iisa-isahin. Pakisupport na rin po sila, yung aking mga kasamang kapwa content creator na sila Prince NCTV, Kuya Au Vlog 04, Bernaling OFW Kuwait, Melly K Vlog, Pretty Mind 143, LB Official Abu Dhabi, Nana Channel, at Nika Marie 54N. Sama na rin po ang aking mga kaibigan na tinuturing natin na tatay, na sila Tatay Ferdinand. Pakisupport na rin po si Tatay Elias Bobis official. Isa rin pong kasama natin yung sa larangan ng pag-YouTube. Pakisupport po silang lahat. Sa ngayon po ay pag-usapan po natin yung bagong upload ni Inday Okray, patungkol po doon sa banat niya kay Ma'am Annalisa. Yun po ay yung may in-upload kasi po si Ma'am Annalisa, mga kabisnes, mga kapapi, na patungkol doon po sa pagkawala ni Sir Anime. Nasabi pa niya po dito na hindi naman po masama yung mga sinasabi ni Ma'am Annalisa. Batay lang po sa mga nalalaman namin, ang isa pong nag-trigger sa ating kaibigan at magiting na reactor ay yung pagkaka-express niya doon sa paglipat nila sa bahay. Kasi po lagi pong sinasabi ng ating magiting na reactor, kami po ay laging nakakausap ni Sir Anime na hindi lang po siya nagpapalata sa atin na siya po ay masyadong na-stress sa pangyayaring ang mga binitawan po ni Inday Okray sa kanya. Nung siya po ay, si Inday Okray po ay nag-live na minura-mura po sila Kuya Ka-Business, si Tatay Glass at saka si Sir Anime. Nasabi din po ni Inday Okray dito na isusumbong po si Sir Anime doon sa may-ari ng bahay na nagpa-vlog daw po, at ang tinutukoy niya dito ay sila Kuya Ka-Business, para daw po mapaalis na sila doon sa tinitirang bahay nila. Yun po ang mga banat niya, at saka yung mga nasa comment section niyang siya ay nag-live ng pinagmumura nila sila Kuya Ka-Business, hindi si Kuya Ka-Business. Kami ay may mga record ng mga video mo na ginawa mo yon kala Kuya Ka-Business, kala Tatay Gas at sa kay Sir Anime. Kaya hindi na hinintay ni Sir Anime na mangyari pa yung pagsumbong mo sa may-ari, inunahan ka na ni Sir Anime. Kasi ang iniiwasan ni Sir Anime ay yung pati yung may-ari ay madamay sa gagawin mong kaguluhan. Yun po ang totoo. Kasi lagi po namin, at may vlog po si Sir Anime na sa ganyang bagay, na kaya po siya ay umalis dahil nga po doon sa kinakatakot niya na gawin ni Inday Okray, na siraan siya at paalam doon sa may-ari ng bahay na ginamit ni Sir Anime at nagpa-vlog siya doon sa bahay. Yun po ang kinaiiwasan ni Sir Anime, kasi sabi nga ng may-ari daw sa kanya ay bawal daw gawin ano daw sa pagbablog yung bahay. Ito naman po si Inday ay yun po ang pinanakot sa kanya, at nilait-lait pa po siya ni Inday. Yan po ay may resibo kami niyan, at may kopya kami ng mga ginawa mong yan na sinasabi mo ngayon na tinatanggi mo na hindi mo sinabi, na isusumbong mo sa may-ari. Samantalang napanood namin yung mga live mo noon na
binanatan mo ng binanatan si Sir Anime at hinahamon mo nga na magsalita. Bago ngayon, nung binanatan ka ni Sir Anime, pinatitigil mo naman siya. Kasi ilalabas niya nga yung mga nalalaman niya patungkol sa'yo. Bago ngayon, sinasabi mo na tumigil siya. At lagi sa akin sinasabi ni Sir Anime na malaki ang utang niya loob niya sa'yo dahil sa pagkakatulong mo nung siya ay na-hospital. Kaya hindi kanya sinasagot sa mga banat mo sa KBO. Nasabi din sa akin ni Sir Anime na oras na may ginawang kasalanan sa kanya, parang sinira mo na rin yung paggalang niya sa'yo. Nangyari nga yun na binanatan mo siya ng binanatan. Nangyari na nga yun. Kaya nung ang kinaano niya, hindi niya pinapansin yung mga mura mo. Ang pinansin niya doon, yung susumbong mo siya sa may-ari ng bahay para paalisin na sila dyan. Yun ang sinama ng loob ni Sir Anime, kaya ikaw ay sinagot niya. Kaya siya ay napilitan na umalis sa bahay na sila ay nagbabantay. Kaya yun ang isang nag-trigger ng alam mo namang may sakit na si Sir Anime, bakit mo pa binanatan siya ng binanatan na masasakit bago ngayon itatanggi mo na hindi mo siya isusumbong sa may-ari kasi hindi mo alam yung number. Yan ang mga sinabi mo kahapon hindi mo alam yung number ng may-ari. Antay mo pa rin sinasabi na pati yung pag-iyak mo binigyan ng masamang dahilan ni Ma'am Annalisa. Hindi nga namin alam sa iyo kung sincere ka nga doon sa ginawa mo kasi huli na ang lahat nawala na si Sir Anime bago ka humingi ng kapatawan sa kanya. Dapat nung nabubuhay pa siya at alam mo naman ang sitwasyon ni Sir Anime, doon ka humingi ng patawad bago sasabihin pa ng mga lalo sa comment section panayang banat ni Sir Anime. Nababasa namin nga mga comment section slide mo. Nandiyan yung may sinasabi pa yung mga nasa comment section mo na robot ka mo. Puro panlalait po mga sinasabi nyo. Bago ngayon sasabihin nyo hindi nyo inaano si Sir Anime. Alam nyo, ang stress yan po ang nag-trigger sa sakit ni Sir Anime. Kasi kung yun hindi mo ginawa, Inday, baka ngayon hindi pa si Sir Anime. Kasi mula nung palagay na natin nung sa dating bahay na-hospital na siya, pero ang bilis niyang makarecover, sabi ni Ma'am At Bebang. Mula lang nung sinagot-sagot ka niya at pinalayas niya, umalis nga sila sa bahay. At siyempre nagkaroon ng takot sa sasabihin yung binanta mo sa kanya na isusumbong mo siya sa may-ari. Yon ang nagpabilis ng sakit niya at nagpalala. Kumbaga lagi niyang iniisip yon at yung gagastusin nila sa bahay. Kasi dati ang binabayaran lang niya tubig, ilaw, at saka mga inintindi niya yung mga pagkain lang nila. Ngayon, mula nung ginawa mo yung sinabi mo yung susumbong mo siya sa may-ari at napalipat nga sila, pati pang gastos sa pang-upa sa bahay iniintindi na rin niya. At alam mo namang si Sir Anime lang ang may income at napakaliit pa ng views ng YouTube channel niya. Kaya siyempre bilang isang katulad ni Sir Anime, iisipin mo kung saan mo kukunin lahat ng panggastos mo at pang-upa mo sa bahay.
Yan ang katulad namin, may hirap na nangungupahan. Lagi buwan-buwan iisipin mo pambayad mo. Babalik na lang daw. Eh sa katulad ni Sir Anime, wala naman siyang aasahan kundi yung YouTube channel niya. Kung hindi nga po dahil sa mga tulong ng mga kaibigan niya, hindi siya makakabayad ng unang bayad sa bahay at saka yung pang down. Dahil umiiwas si Sir Anime sa magiging resulta ng ginawa mong pagbabanta. Naiwas siya sa iskandalo na madamay pa yung may-ari ng bahay dahil sa yung sinabi na isusumbong mo siya sa may-ari ng bahay. Bago ngayon sasabihin mo, hindi mo siya sinabihan ng ganun. Sino ba ang niloloko mo? Sarili mo o kami? Di ba? Yan ay may record na ginawa mo yan, na sinabi mo na isusumbong mo siya sa may-ari ng bahay para siya ay mapalis doon. At tungkol naman to sa mga binanat mo kay Kuya Ka Business kahapon, si Kuya Ka Business ay maluwalhati na nagsalita na magkapatawaran na kayo. Pero anong ginawa mo? Binigyan mo siya ng dahilan, ng masamang dahilan. Iniisip lang ni Kuya Ka Business na kailangan pa bang humantong sa ganito. Na may magbuwis ng buhay para lang ma-realize natin. Diba? At inaano mo pa siya. Lahat ng sinabi niya sa vlog niya ng Kuya Ka Business, parang tinutudyo mo pa. Alam mo ba yung tudyo? Niloloko. Bago sasabihin mo kung hindi dahil sa kanila, hindi sila nag-umpisa, hindi mangyayari itong lahat na to. Uulit-ulitin kung sasabihin sa iyo, nagsimula to dahil sa mga paninira nyo sa kanila. Keso blind item na walang pinapangalanan, pero ang tinutumbok Ka-Business family. Diyan nagsimula ang mga pasarin nyo na hindi naman nasagot sila Kuya Ka Business. Kaya lang naman sumagot ang mga kagawang ay hindi na nila makayanan yung mga paninira nyo sa kanila sa Ka Business official. Di ba? Natural sumagot sila kasi sila yung naandon sa Ka Business family. Sasabihin mo na naman, wala na naman akong alam. Wala nang ngalan si Sir Anime na magbubunulas at sumasagot sa inyo. Pero yung mga sinabi mo kahapon, lahat sala. Bago sasabihin mo pa, nagagalit yung mga pag nababato, pag nakokontra yung mga sinasabi nila. Eh kayo tong nagagalit pag kayo nasagot dun sa mga birada nyo sa kanila, Kuya Ka Business. Nagagalit kayo na masasagot kayo. Anong gusto nyo? Kayo na lang lagi ang mag-alabas ng saloobin nyo na wala namang magandang at sasabihin mo pa, hinanap mo si RA
para maliwanagan o magkasundo. Aminin mo, kaya mo hinanap si RA para may makasama ka sa paninira kay Kuya Ka-Business. Yan ang totoo. Diba? Yan naman ang talaga totoo ah. Oo nga't hindi mo nga makakilala yan sila RA. Alam mong galit yan si kay Kuya Ka-Business. Kaya ikaw ay hinanap mo yan para masuportahan siya sa galit niya kay Kuya Ka-Business. Di ba? Sabihin mo naman, pogi ako. Huwag naman ganyan. Ako po ay naglalabas lang ng sama ng loob sa na panood ko kahapon. Sayang nga lang wala na magre-reaction sa inyo na magaling at magiting na reactor, masisiraan. Pero sana yung mga ganyang ano mo, tatanggi mo na hindi mo susumbong si Sir Anime. Para naman kaming mga walang tenga niyan. At narinig nga sa namin sa iyo sa mga bunganga mo. Sa mga bibig mo nang galing na isusumbong mo si Sir Anime sa may-ari ng bahay. At isa yon sa nagpa-trigger ng sakit ni Sir Anime. Doon siya na-stress. Pero hindi ka pinagbibintangan at sinasabi mo kay Sir, na kay Ma'am Annalisa na pinagbibintangan sa pagkawala ni Sir Anime. Ang sinasabi namin, yon ang nagpa-trigger sa sakit ni Sir Anime. Yung banat mo sa kanya ng masasakit na salita at saka isusumbong mo siya sa may-ari. Yon ang laging iniisip ni Sir Anime nung siya'y nabubuhay pa. Kasi yan po ang mga sinasabi sa amin pag nakakausap namin si Sir Anime. Kaya huwag mong sasabihin na hindi nakakamatay ang stress. Ang stress ay nagdudulot yan ng sakit, lalo kung may sakit ka na. Yan ang nagpapalala. Mag-search ka kung anong ibig sabihin ng stress. Search mo sa Google. Kaya humihingi sa inyo ng patawad si Kuya Ka-Business dahil hindi naman sa nakagawa siya ng kasalanan sa inyo. Iniisip niya tigilan na tong gantong away dahil ayaw niyang wala namang maidudulot na maganda talaga eh. Bago magsasalita ka sa live mo ng mga ganyang salita, bago ipa-private mo siya, sino ba ang niloloko mo? Ang kapwa mo na dyan sa mga comment section, yung mga nakikinig sa'yo? Huwag mong i-private ang mga live mo para may iniiwasan, may kinakatakutan. Diba? Kami nagsasabi lang kami ng aming aming pananaw sa mga nangyari ngayon. Pero hindi ka namin pinagbibintangan na ikaw ang gumawa. Ang sinasabi namin sa tao, nag-trigger yung sakit ni Sir Anime dahil sa na-stress siya. Dahil nga doon sa ginawa mong pinagbantaan mo siya na isusumbong mo siya sa may-ari ng bahay. Bago nga sasabihin mo, hindi mo sinabi yun at hindi mo gagawin yun dahil wala ka namang number ng may-ari. Aba naman, huwag ka naman maglinis ng mo. Sinabi mo na yan bago babawin. Maging tayo, hindi naman tayo yung sipiling kaguluhan pinalala nyo ng pinalala. Bago sasabihin mo, yung mga nasa comment section pumapasok sa inyo.
Pag na aano nyo sa comment section, manunumbong daw kay Kuya Ka-Business. Eh kayong ano ba eh, pag kayo pumapasok, may live yung mga ano nila eh, pumapasok kayo kung ano ang mga sinasabi nyo. Eh, tingnan mo yung mga comment section mo kung magaganda yung binabanat. Mga ano na yung binabanat eh, mga masasama na eh, patungkol sa Ka-Business Family eh. Pati ka na Sir Anime. Sinusuportahan mo pa eh. Di ba? Bago ngayon, galit na galit ka kay Ma'am Annalisa. Bilang isang reactor at nakasama namin si Sir Anime, na masakit sa amin kung bakit nangyari to. Kasi ang lakas-lakas niya yan nung mga nakaraang araw, nung siya ay nandun pa sa kabilang bahay. Eh, mula nung lumipat siya eh, oh, walang isang wala pa isang buwan sa bahay eh. Kasi yun nga, nag-trigger yung sakit niya. Lagi niyang iniisip yung mga binanat mo sa kanya, yung susumbong mo siya sa may-ari ng bahay. Kung kailan wala na si Sir Anime, sasabihin mo. Samantalang nung nabubuhay eh, kung laiti-itin nyo, di ba? Siguro na hanggang dito lang po yung aking simple reaksyon para po doon sa mga nasabi na naman po ni Inday na lagi na ang pinalalabas na mali ang Ka-Business Family, na mali ang mga kasama kong reactor. Lagi na lang gusto sila ang bida, at pinabaliktad pa niya na inaano lang daw yung sinasagot lang daw yung mga banat namin sa kanya. Itong kami ang nasagot sa mga banat niya na masasama. Kaya hindi ko na po napigil ang sarili ko na mag-reaction tungkol sa sinabi niya, kasi mali yung mga sinasabi niya kahapon eh. Hindi maganda eh. Kayo na po ang humusga para malaman nyo kung totoo ang mga sinasabi niya. At siguro po hanggang dito lang po ang aking simpleng reaksyon. Maraming po salamat sa mga silent viewers, mga viewers at mga subscribers po. Pasensya na po kayo at hindi ko lang po talaga mapigilan ang sarili ko na sumagot doon sa mga napanood ko sa live niya. Alam po naman natin na lagi po tayong nasa tama at wala po tayong ilalabag na masama sa YouTube. Sige po, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsuporta.